Hello everyone! Welcome to my tarot reading channel na Yang Sacred Space. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscribers, followers, ang aking mga clients from local to international. Kumusta po kayong lahat? Ngayon, samahan niyo po ako sa aking tarot reading. It's about gobyerno ng Pilipinas. Ano yung mga kaganapan ngayon at ang mga paparating pa. At bago tayo magsimula, paki-like, share, comment, at paki-subscribe sa aking channel na Yang Sacred Space. At uulitin ko, hindi lang po tarot divinations ang aking ginagawa. May spellcasting ako, may life coaching, it's about self-growth development, at may feng shui audit ako sa land formation at building formation para po tayo ay makaharness ng positive energy sa ating lugar, sa ating space. At meron din akong base chart reading, base chart analysis. Ito'y tungkol sa ating blueprint, sa ating pagkatao, pattern na susundin natin para po sa ating success. At may energy healing ako, like Reiki healing. Ang Reiki healing po, siya po yung mag-remove, mag-cut, mag-dissolve sa ancestral karma, past life karma, at lahat po klase ng black magic na nagbibigay po misfortune sa ating buhay. So, kung sino man ang interesado sa aking mga services, paki-check ang screen, nandyan ang aking WhatsApp number, at paki-check po sa description below sa video na to, nandyan rin po ang aking WhatsApp number. So ngayon, atin na pong simulan ang ating reading tungkol sa gobyerno ng Pilipinas. Ano na ang mga nangyayari ngayon? Ano yung mga totoong kaganapan? Okay. So, nag-represent ito sa present situation, challenges, sa near future or opportunities. At ito naman ay ang advice card from the universe at yung future outcome talaga. So ngayon, unahin natin ang present. May nakikita ako ditong lack of direction. So, mga reckless decision making, immaturity or inexperienced government officials, mga unprepared na yung mga nasa gobyerno po, yung tumatakbo po at nananalo, yung iba inexperienced. Yun po ang tawag sa kanila, inexperienced government official. So, may yung unprepared po or lack the necessary experience to tackle complex issues. So, financial management, meron din. Impulsive spending. Walang klaro na transparency and accountability. So, yun po ang present situation. So, alam naman natin yan na yun talaga ang nangyayari sa atin ngayon. Ngayon, ang nakikita kong challenges pa ha. So, yun nga, poor leadership, impulsive na decision. So, ang the Philippines government ay nakaranas ng mga tinatawag na authoritarianism, bullying or kinukontrol po tayo ng nasa gobyerno. Niluloko tayo, parang yun bang akala nila tayo ay mga talagang bubo talaga ang mga Pilipino na hindi natin maintindihan kung ano yung mga ginagawa nila. Susuhulan lang tayo ay okay na. Ganon yung pag-iisip nila. So tinatapak-tapakan po ang pagkatao natin sa ating sariling gobyerno. Yun ang nangyayari sa atin. So marami din sa challenges kasama, daming legal disputes, marami ng kinakasuhan, marami ng
unveil ng mga sekreto, ganon. So, in short talaga, ang gobyerno natin ay corrupt government. Yon. So, yon ang challenges. Grabe ang korupsyon na kinakaharap natin ngayon. Sobra-sobra na. Hindi na po makaya. Hindi na. So, ngayon, ang near future sa ating gobyerno, may nakikita akong chance to restore balance, fairness and justice, karma and accountability. Ito yung yung talagang paghandaan ng mga tao na nasa gobyerno na grabe yung ginagawa nila ng mga kasalanan. Nagnanakaw ng harapan, ganon. So, ibig sabihin, managot ang dapat managot. May nakikita rin ako dito na may isang tao. Ang isang tao, nagsakripisyo ito. Nagsakripisyo siya sa kanyang sarili, sa kanyang buong buhay, sa kanyang kalayaan. Para lang magising po sa katotohanan ang buong Pilipino. Nakikita ko sa card na to na nagbunga na unti-unti ang kanyang sakripisyo. Hindi na niya iniisip ang kanyang sarili kundi ang buong Pilipino. Napakasakit. Nagbabasa po ako ng card na carried away ako sa sa binabasa ko kasi parang ang sakit-sakit na may isang tao nagsakripisyo, kinulong, lahat ng mga masasamang salita, mga bintang, lahat doon na napunta sa kanya. Pero hindi po natutulog ang Diyos. Hindi po natutulog kasi nga unti-unti na nagbubunga ang kanyang sakripisyo. Mabubunyag na ang lahat ng kasinungalingan sa gobyerno. May mga makakasuhan, makukulong, marami po sila. At ang taong pilit nilang ibinabagsak, may nakikita ako dito na fair justice sa kanya. May favorable outcome sa kaso na kanyang kinakaharap ngayon at muli siyang maghahari sa gobyerno ng Pilipinas. Yon ang ating antayin. Mangibabaw ang kanilang angkan sa pagpatakbo sa gobyerno ng Pilipinas. Yon ang tandaan nyo. Mangibabaw ang taong yon kahit siya, yung katawan niya, hindi na talaga katulad ng dati na siya ay malakas, but ang kanyang angkan, yun ang magpapatuloy sa pagpatakbo sa gobyerno ng Pilipinas. Yun ang nakikita ko dito sa card na may pagbabago. So ngayon, pasensya na kayo na carried away talaga ako kasi pag nagbasa ako dito, parang ang sakit-sakit talaga na yun ang nangyari. Mahirap sa amin mga tarot reader na nakikita talaga namin kung ano yung insight sa buong pangyayari. At yung taong nakaranas ng ganon, hindi natin kakayanin. Yung rare lang talaga ang taong may ganyang pag-iisip, puso, kaluluwa. So ngayon, ang advice card po ng universe or near outcome. May nakikita ko ditong celebrations, new beginning, success, dahil magtatagumpay ang tama, ang efforts po ng mga tao na matino na nasa gobyerno. Ulitin ko, ang mga efforts ng mga tao na matino na nandyan sa gobyerno ay may positibong resulta ang kanilang ginagawa.
May taong bibigyan ng recognition, public rewards, may celebration, ukol sa government success and progress. May transparency at accountability sa lahat po ng mga unfairness, sa lahat po ng mga panluloko, sa lahat ng ginagawa ng nasa mga gobyerno, ng mga hayop sila, na tayo yung naghihirap. Tayo, ang mga Pilipino ang naghihirap. May katapusan na po ang kanilang maliligayang araw. Nakikita ko sa card na to. So, ang outcome po sa lahat po ng mga nangyayari sa atin. May nakikita akong abandonment sa mga pwesto. Maraming mag-resign. May withdrawal from unproductive partnership. So, ibig sabihin, yung mga nakapartner natin or yung may collaboration, Pilipinas, kung ano man yung mga bansa na yan, na ginamit lang tayo para rin sa kanilang sariling interest. So, may nakikita akong mga pagsisisi, healing, rejuvenation, ganon. Magbabago, may pagbabago, may mga yung biglang shift, ganun, sa priorities, ending in unproductive collaboration, focus on people's needs. Yun, may nakikita ako. May nakikita akong pagbabago sa lahat para sa ating pinaka-highest good. So, yung mga taong gumagawa ng mga kasalanan, mga kasinungalingan, mga pagnanakaw, tingnan nyo ang card na to. Kung ano yung ginagawa nyo sa ibang tao, nagginipit, pinagbintangan, babalik sa inyo na para kayong siraulo. Para kayong yung mga kriminal. So, kriminal na rin yun, yung pagnanakaw. Malapit na kayong, kung hindi kayo makukulong, magtatago kayo habang buhay. May nakikita akong pagbabago sa Pilipinas. May nakikita akong lahat ng mga gumagawa ng mga kasalanan ay babagsak at pagbayaran nyo lahat yung mga ginagawa nyo sa Pilipino. At lalo na sa taong nagsikripisyo sa kaniyang sarili para lang magising yung mga tulog ng mga Pilipino. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa reading na to. God bless po sa inyong lahat.